Kabanata 13:26. Magkasama ng mahigit kalahating taon. At ang ugali ni Cyrus sa mga taong ito ay hindi pangkaraniwang walang malasakit. Kung tutuusin, hindi nila alam na si Cyrus ay nakakita ng napakaraming dilag. Hindi minamaliit ni Cyrus ang mga bagay na tulad nito. Kahit si Agatha Cyrus ay wala interes, pabayaan sila. Nang napapalibutan na si Cyrus ng mga dilag na ito, may mga yabag muli sa pintuan, at isang binata na nakasuot ng puting suit ang pumasok na nakangiti. Napakagwapo nga ng itsura ng binata, at outstanding din ang ugali, at dapat ay sumailalim na siya sa propesyonal na pagsasanay. Dahil nahanap na ni Cyrus ang impormasyon ng taong ito dati, kaya makikita ni Cyrus sa isang sulyap na ang taong ito ang kanyang target na si Benji ngayon. Nang lumitaw si Benji, halos lahat ay nakatutok kay Benji. Bagamat si Benji ay hindi isang malaking bituin sa industriya ng aliwan. Ngunit dahil sa background ng pagkakakilanlan ni Benji ay medyo nakakatakot, kaya gagawin ng maliliit na bituin na ito ang lahat upang mapasaya si Benji. Young Master Duan, nandito ka ba? Young Master Duan, matagal ka na naming hinihintay, dito ka na ma-consider. Sa isang iglap, halos lahat ay tumayo at nagkusa na batiin si Benji. Lalo na iyong mga babaeng bida na sumuko kay Cyrus matapos makita si Benji. Kung tutuusin, si Cyrus ay kasama na ni Agatha. Hindi masyadong mataas ang posibilidad na gusto nilang makipag-ugnay kay Cyrus, ngunit iba si Benji. Si Benji ay isang napakadaldal na tao, at sikat din ang insidenteng ito sa entertainment. Sa pangkalahatan, hanggat maaari niyang samahan si Benji na matulog, ang kanyang karera sa industriya ng entertainment ay magiging maayos. Hindi magawang galitin ni Benji ang kanyang sarili, ngunit kaya niyang magalit ang iba. Ito rin ang dahilan kung bakit masigasig ang mga babaeng bituin kay Benji. Bagamat may pagnanasa si Benji, napakalinaw ng kanyang isip. Nalilibang lang siya sa mga babaeng bida sa entertainment industry at wala man lang siyang masyadong ideya. Kung oras na para magpakasal, pipili pa rin siya ng babaeng katapat niya. Si Agatha ang pinakaangkop na pagpipilian ni Benji. Napakaganda ng mga kondisyon sa pamilya ni Agatha, kapwa sa mga personal na koneksyon at lakas ng ekonomiya. Bukod dito, ang pamilya Kiao kung saan nakatira si Agatha at ang pamilya Duan ay mga kaibigan din ng pamilya. Kung makakasama ni Benji si Agatha, si Duan malaki pa rin ang tulong ni Chen Jia sa hinaharap, kaya nagsimulang ituloy ni Benji si Agatha, ngunit sa kasamaang palad ay hindi interesado si Agatha sa kanyang sarili. Ganun pa man, hindi pa rin pinili ni Benji na sumuko, bagkus ay ipinagpatuloy niya ang pag-stalk sa kanya, at ginamit din ang relasyon sa kanyang pamilya para alisin ang lahat ng balakid sa kanyang harapan. Sa madaling salita, naramdaman ni Benji na si Agatha ay tiyak na makakasama niya sa hinaharap, dahil si Agatha ay walang ibang pagpipilian. Ang relasyon ni Benji at Yolanda ay maaari lamang ituring na normal, ngunit si Yolanda ay walang background at hindi manggahas na saktan si Benji. Si Benji ay natural na inimbitahan sa birthday party ngayon. At alam ni Benji na tiyak na darating si Agatha sa birthday party na ito, kaya sumugod siya rito. Sandaling binati ni Benji ang mga bituin, at pagkatapos ay nagsimulang hanapin si Agatha. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita ni Benji si Agatha na nakikipag-chat kay Cyrus. Masayang naglakad si Benji, at natural na napansin ni Agatha si Benji, kaya gumawa siya ng hakbang na hindi inaasahan ni Cyrus. Nagkusa si Agatha na yumakap sa mga bisig ni Cyrus, at pagkatapos ay hinampas ang kamay ni Cyrus sa kanyang balikat at nagpatuloy sa pagbibiro kay Cyrus. Si Cyrus ay likas na natulala, ngunit alam din niya na iyon ang dahilan ni Benji, kaya ginawa ito ni Agatha, kaya hindi na nagsalita si Cyrus. Sandaling natigilan si Benji na nasa hindi kalayuan matapos makita ang eksenang ito,
diretsyong nakatingin kay Cyrus Kauying at sa kanilang dalawa. Sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay parang isang asawang kagagaling lang sa business trip. Palem ng kanyang asawa, lalaking nakahiga sa kama. Puno ng bangis at galit ang mga mata ni Benji. Master Duan, ang taong iyon ay kasintahan ni Agatha. Isang male star ang may magandang relasyon kay Benji, kaya nagkusa siyang magsalita. Boyfriend ni Agatha. Matapos marinig ito, tila lalong nagalit ang mukha ni Benji, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at buam-ulong, kailan nagkaroon ng kasintahan si Agatha. Hindi ako masyadong malinaw tungkol dito. Ang batang ito ay dinala ni Agatha, at sinabi rin ni Agatha sa harap namin na ang taong ito ay kanyang kasintahan. Tumingin ang binata kay Benji at nagpaliwanag. Imposible, pinapanatili kong nakatitig ang mga tao kay Agatha. Paano magkakaroon ng extra boyfriend si Agatha? Sa oras na ito, ang puso ni Chen Jia ay puno ng pagdududa, at hindi pa rin siya makapaniwala na si Cyrus ay talagang nobyo ni Agatha. Naiinip ba ang batang ito? Naglakas loob siyang agawin ng isang babae kay Lao Su. Huminga ng malalim si Benji. Pagkatapos ay diretsyong naglakad patungo sa kinaroroonan ni Cyrus at Agatha. Nang makita ni Agatha ang ekspresyon sa mukha ni Benji, isang bakas ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil alam niyang nagtagumpay ang kanyang plano. Sakura. Naglakad si Benji sa harap ni Agatha at gustong magsalita. Benji, nandito ka ba? Lumingon si Agatha kay Benji at bahagyang nagtanong. Sakura, sino ang taong ito? Wala sa mood si Benji na makipag-usap kay Agatha, kaya itinuro niya ang posisyon ni Cyrus at nagtanong. Pakilala kita, boyfriend ko itong si Cyrus. Natural na sinabi ni Agatha kay Benji. Ang iyong kasintahan. Benji sneered, then gritted his teeth and said, Agatha, stop joking with me, kailan ka pa nagka-boyfriend? Hindi ko ba malalaman kung may boyfriend ka talaga? Benji, anong ibig mong sabihin? Kailangan ko bang magsumbong sa'yo kung may boyfriend ako? Diretsyong tanong ni Agatha. Imposible, siguradong hindi mo boyfriend ang taong ito, stop lying to me here. Matigas na sabi ni Benji. Benji, bakit ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa ganitong bagay? Mahigit kalahating taon na akong kasama ni Cyrus, pero hindi ko pa nasasabi sa iba, kaya normal lang na hindi mo alam. Tumingin si Agatha kay Benji at sinabi. Higit kalahating taon na tayo. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa kawalan ng magawa matapos marinig ang mga salita ni Agatha. Kailangan kong sabihin na si Agatha ay karapat-dapat na maging artista, at walang problema sa kanyang kakayahan sa pag-arte. Kung hindi dahil alam ni Cyrus kung ano ang nangyayari, tinatayang kahit si Cyrus ay hindi makakakita ng anumang mga pagkukulang. Kabanata 13:27. Magnegosyo ka lang. Matapos mabalitaan ni Benji na mahigit kalahating taon nang kasama ni Cyrus si Agatha, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na galit, dahil pakiramdam niya ay kahihiyan ito sa kanyang sarili. Ngunit dahil marami pang ibang tao ang naroroon sa mga oras na ito, kahit na si Benji ay hindi masyadong nasisiyahan sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano ng diretsyo. Sa halip, inayos niya ang kanyang emosyon at saka iniabot ang kanyang kanang kamay kay Cyrus gamit ang isang ngiti. Mahina niyang sinabi, Mr. De La Cruz, hello, ako ang kaibigan ni Agatha na si Benji. Malinaw, sadyang pinalakas ni Benji ang volume nang sabihin niya ang kanyang pangalan, na dapat ay upang ipaalala kay Cyrus ang kanyang pagkakakilanlan. Pero walang pakialam si Cyrus. Tutal, kilala na ni Cyrus kung sino siya, kaya nakipagkamay siya kay Benji. Tingnan mo kung gaano kabata si Mr. De La Cruz, anong ginagawa mo ngayon?
Nadagdagan ang lakas ni Benji sa kanyang mga kamay habang nagsasalita, at may kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Dapat mong malaman na kahit na si Benji ay mahilig makipaglaro sa mga babae, siya ay masigasig din na mag-ehersisyo. Kaya't nais ni Benji na gamitin ang pamamaraang ito upang bigyan ng magandang palabas si Cyrus, upang maunawaan ni Cyrus kung gaano siya kalakas. Nasa school pa ako ngayon. Bahagyang sumagot si Cyrus kay Benji, at pagkatapos ay naramdaman niya ang kapangyarihan sa kanyang kamay. Hindi inaasahan ni Cyrus na magkukusa si Benji na atikihin siya, kaya sumilay ang ngiti sa kanyang mga mata. Kung ang taong nakaharap ni Chen Jia sa oras na ito ay hindi si Cyrus, ngunit isang ordinaryong tao, kung gayon ang plano ni Benji ay maaaring magtagumpay, ngunit sa kasamaang palad ang taong nakilala niya ay si Cyrus. Kahit mukhang payat at mahina si Cyrus, pero martial artist si Cyrus. Ang agwat sa pagitan ng mga martial artist at ordinaryong tao ay talagang hindi isang bagay na maaari mong bawiin sa pamamagitan ng pag-angat ng mga dumbbells ng ilang beses sa gym. Upang maiwasang mag-react si Benji, hindi nagkusa si Cyrus na magpapuwersa, ngunit tahimik munang tiniis ang lakas ni Benji. Kung tutuusin, walang halaga kay Cyrus ang lakas ni Benji. Kung biglang ibigay ni Cyrus ang kanyang lakas, gagawin niya siguradong magagawa ko ang buto ng kamay ni Benji ang naduraj sa isang iglap, ngunit naramdaman ni Cyrus na hindi na kailangang gawin ito ngayon. Tutal, ngayon lang kami nagkita. Kung dinurog ni Cyrus ang buto ng kamay ni Benji, ito ipaparamdam sa mga tao na iyon ang problema ni Cyrus. Matapos makita ni Benji na hindi tumutol si Cyrus, nagsimulang maging kampante ang ekspresyon ng kanyang muka, patuloy niyang nilakasan ang kanyang lakas at nakangiting sinabi. Nag-aaral pa si Mr. De La Cruz, kaya hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa bahay niyo. May ginagawa lang akong maliit na negosyo sa bahay ko. Malumanay na sagot ni Cyrus. So ganyan yan. Nag-iisip na tumango si Benji. Sa sumunod na segundo, biglang nagsimulang gumamit ng lakas si Cyrus ng dahan-dahan. Ngunit pagkatapos na maramdaman ni Benji ang kapangyarihan ni Cyrus, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta, dahil pakiramdam niya na ang kapangyarihan ni Cyrus ay masyadong maliit, ito ay hindi kayang tiisin. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, nagsimulang magbago ang ekspresyon sa mukha ni Benji, mula sa kumpiyansa sa simula hanggang sa pagkabigla sa huli, at sa wakas ay naging isang nakakatakot. Dahil nalaman niyang napakalakas ng lakas ni Cyrus. Hindi ka panipaniwala, walang tugon si Benji kahit gaano pa siya kalakas, nagsimula siyang magpumiglas, ngunit hindi pa rin binibitawan ni Cyrus si Benji. Si Agatha sa gilid ay natural na nakita kung ano ang nangyayari. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki, at siya ay bumantong hininga sa kanyang puso na talagang natagpuan niya ang tamang bagay upang mahanap si Cyrus. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay hindi na napigilan ni Benji ang sakit sa kanyang kamay, at likas na sumigaw. Napatingin ang lahat sa kinatatayuan ni Benji, at binitawan ni Cyrus ang kamay ni Benji na may kasamang ngiti, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Benji, Mr. Duan, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi, okay lang, hindi sinasadyang na-spray ang paa ko kanina lang. Nagmamadaling nagpaliwanag si Benji sa lahat, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at sinabing, si Mr. De La Cruz ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Hindi nakakagulat na maabutan niya si Agatha. Haha. Tumingin si Cyrus kay Benji at ngumiti, ngunit hindi na nagsalita pa. Hindi nang ahas si Benji na ipagpatuloy ang pagpapahiya kay Cyrus dahil natalo siya dito, kaya tumalikod siya at umalis. Nilinggan ni Agatha ang kanyang ulo para tingnan si Cyrus, at nakangiting sinabi. Hindi ko inaasahan na napakalakas mo. Nakita ko lang si Benji, nawalan na siya ng gana. Ano ba ito? Darating pa ang magandang palabas.
Bahagyang tumugon si Cyrus kay Agatha. Sa oras na ito, halos lahat ng tao na dumalo sa birthday party ni Yolanda ay dumating, kaya dumiretso si Yolanda sa pinakagitna ng pribadong silid. Si Yolanda ngayon ay nakasuot ng maputlang pink na evening dress. Napakaganda pa rin niya. At ang mga bituin na ito ay sinanay ng propesyonal. Ang kanilang posture sa paglalakad at ugali ng katawan ay napakaganda, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na may malaking pagkakaiba sa mga ordinaryong tao. Kahit na si Yolanda ay mas mababa kay Agatha sa lahat ng aspeto ng kanyang hitsura at figura, tiyak na maituturing siyang isa sa mga nangungunang babaeng bituin sa industriya ng entertainment ngayon. Ngayon lang din napansin ni Yolanda ang sitwasyon sa panig ni Cyrus at Benji. Si Yolanda ay matalik na kaibigan ni Agatha. Natural na alam niya kung gaano kapupuotan ni Agatha si Benji sa kanyang puso, ngunit hindi niya magawa ang mga bagay sa iba't ibang dahilan. Masyadong due, ang bagay na ito ay palaging ang pinakamalaking pag-aalala ni Agatha, ngunit ngayon si Agatha ay nagdala ng kasintahan dito. Kung ang ugali ni Benji ay ayon sa taong ito, tiyak na aaksyonan niya si Cyrus. Kinasusuklaman din ni Yolanda ang mga taong tulad ni Benji, ngunit wala siyang pinanggalingan at hindi siya nang ahas na saktan si Benji, kaya pumikit na lamang siya. Maraming salamat dahil nakapunta ka sa birthday party ko ngayon. Nakangiting sabi ni Yolanda sa mga tao. Yolanda, happy birthday! Ngumiti si Benji at sinigawan si Yolanda. Pagkatapos ay inilabas ang red along inihanda niya ng maaga at iniabot ito. Binigyan ni Benji si Yolanda ng isang mahalagang relo ng babae. Matapos itong makita, pinuri ng lahat si Benji sa kanyang kabutihang loob, ngunit sa katunayan, gusto lang ni Benji na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa harap ni Agatha. Naglabas din ng mga regalo ang lahat at inabot kay Yolanda. Kung tutuusin, ang mga taong ito ay pawang mga celebrity, at napakaganda pa rin ang kanilang kita, kaya hindi mura ang mga red along ibinibigay nila. Sunod-sunod na lumabas ang lahat ng uri ng luxury goods, ngunit ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay medyo nakakahiya. Kung tutuusin, hindi man lang siya naghahanda ng mga regalo, at hindi naman kilala ni Cyrus si Yolanda, kaya hindi niya naisip. Tungkol sa paghahanda ng mga regalo. Kabanata 13:28. Umiinom. Ngunit nang hindi alam ni Cyrus ang gagawin, biglang inabot ni Agatha si Cyrus, at pagkatapos ay dinala si Cyrus kay Yolanda. Yolanda, happy birthday! Ito ang red along inihanda ko para sa iyo kasama si Cyrus. Habang nagsasalita, kumuha si Agatha ng susi ng kotse at ibinigay kay Yolanda. Nang makita ni Yolanda ang mga susi ng kotse, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pananabik, at hindi makapaniwalang sinabi niya, Agatha, bakit mo ako binigyan ng napakamahal na regalo? Alam kong noon pa man ay gusto mo ang kotseng ito, kaya hiniling ko kay Cyrus na mag-order ng isa para sa iyo. Malumanay na sagot ni Agatha. Ngunit napakalinaw pa rin ang kahulugan ng mga salita ni Agatha. Ibig sabihin, ang kotseng ito ay binili ni Cyrus. Sa kasong ito, hindi kailangang mapahiya si Cyrus dahil hindi siya naghanda ng regalo. Salamat, Mr. De La Cruz. Masayang sabi ni Yolanda kay Cyrus. Ayos lang. Bahagyang ngumiti si Cyrus. Si Benji, na nasa hindi kalayuan, ay nakita ang eksenang ito. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila mas galit, at nagsimula siyang mag-isip kung paano tuturuan si Cyrus ng leksyon sa kanyang puso. Matapos magbigay ng regalo ang lahat ay umupo na sila at hinintay ang waiter na maghain ng mga pinggan. Ang mga pagtitipon ng mga bituin na ito ay ibang-iba sa mga tinatawag na mga upper class na tao. Gusto ng mga upper class na tao ang buong cocktail party o isang bagay na maginhawa para sa lahat na makipag-chat ng pribado.
Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng normal na hapunan si Yolanda. May 5 mesa sa kahon, at bawat mesa ay kayang tumanggap ng 8 tao, 40 tao sa kabuuan. Ang bawat isa ay mag-aayos ng kanilang mga upuan ayon sa kanilang katayuan. Si Cyrus at Agatha ay natural na nakaupo sa mesa, at si Benji ay nakaupo din sa mesang ito. Roger, samahan mo akong hum-I-hit ng sigarilyo. Walang ekspresyong sabi ni Benji sa katabi niyang binata. Ayos ito. Mabilis na tumango ang binata, saka sumunod kay Benji palabas ng kahon. Matapos iwan ang kahon, nagkusa si Benji na kumuha ng sigarilyo at iabot ito kay Roger. At pagkatapos ay blankong sinabi, Roger, narinig ko na ang dahilan kung bakit maaari kang manindigan sa aming industriya ng entertainment ay dahil ikaw ay mas marunong uminom, tama. Hindi ito partikular na maiinom. Hindi naintindihan ni Roger ang ibig sabihin ni Benji, kaya napakababa niyang sagot. Okay, hindi mo ba nainom lahat ng TV dramas na natanggap mo? Ano ang pinagkukunwari mong kasama ko? Benji pouted at sumagot. Young Master Duan, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Bakit ako medyo nalilito? Tanong ni Roger kay Benji sa tonong naguguluhan. Lumingon si Benji at luminggalinga sa paligid, at nakitang walang ibang nakikinig at mahinang nagsabi. Bibigyan kita ng isang gawain ngayon, kapag umiinom ka mamaya, ibigay mo sa akin ang Cyrus na iyon, gusto kong makita iyon. Hindi makalakad si Cyrus. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Natigilan si Roger matapos marinig ang mga salita ni Benji, at pagkatapos ay walang magawang sinabi. Mr. Duan, kung hihilingin mo sa akin na pakainin ang iba, magiging maayos ako, ngunit hindi madali ang Cyrus na iyon, at siya pa rin ang boyfriend ni Miss Agatha, hindi ba? Hindi ko ba sinasaktan si Miss Agatha sa paggawa nito? Paano ako mananatili sa entertainment industry pagkatapos kong masaktan si Miss Agatha? Kung nasaktan mo ako, makakatakas ka. Tumingin ng diretso si Benji kay Roger at nagtanong pabalik. Napatulala kaagad si Roger matapos marinig ang mga salita ni Benji, at nauutal, Mr. Duan, mukhang hindi kita na-offend, kaya huwag kang matigas sa akin, okay? Ano ang maitutulong ko sa iyo kapag libre ako? May ginagawa akong play ngayon. Ito ang male lead at ang female lead ay ang aming domestic first-line female star, at ang direktor ay isa ring malaking direktor. Basta sa pagtulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Kukunin ko ito. Ibibigay ko sa iyo ang palabas, at tiyak na doble ang iyong katanyagan sa panahong iyon. Kung si Agatha ay maglakas loob na ipahiya ka sa hinaharap, maaari mo lang akong tawagan ng direkta. Sabi ni Benji kay Roger sa napakaseryosong tono. At saglit na natigilan si Roger matapos marinig ang mga salita ni Benji, at tuwang-tuwang nagtanong, Mr. Duan, totoo ba ang sinabi mo? Bakit ang dami mong sinasabi? Paano ako magsisinungaling sa'yo tungkol dito? Iritadong sagot ni Benji. Tumingin si Roger kay Benji sa kanyang harapan at huminga ng malalim, pagkatapos ay bamulong, Young Master Duan, huwag kang mag-alala, tatapusin ko talaga ang gawain. Sige. Pasok na tayo. Tinapik ni Benji si Roger sa balikat, at pagkatapos ay hinakay si Roger sa kahon. Matapos ipasok ang kahon, nagsimulang maghain ng pagkain ang waiter, habang si Yolanda ay nagsimulang mag-ihaw kung saan-saan. At hindi alam ni Cyrus ang plano ni na Benji at Roger sa oras na ito,
nakikipag-chat kay Agatha habang kumakain. I have to say na napakasarap pa rin ng mga ulam dito, which is very in line with Cyrus's taste. Lalong nagalit si Benji nang makita niya sina Cyrus at Agatha na nag-uusap at nagtatawanan, kaya lumingon siya at sumulyap kay Roger. Nalaman ni Roger na lahat ng tao ay umiinom ng red wine, at ang red wine ay mahal, ngunit ang epekto ay napakabagal. Ang pinakamabilis na paraan ay ang paghaluin ang white wine at red wine. Yolanda, mahirap para sa iyo na maging masaya sa iyong kaarawan ngayon. Bakit kailangan mong gumawa ng red wine? Hayaan ang waiter na maghatid ng 2 bote ng white wine. Alternasyon. Nakangiting sabi ni Roger. Hindi maganda ang alak sa kalusugan mo, dapat uminom ka pa rin ng red wine bars. Pwede ring gamitin ang red wine sa pagpapaganda. Alam ni Yolanda na mahilig uminom si Roger, ngunit nag-aalala siyang magdudulot ng gulo si Roger pagkatapos uminom ng sobra, kaya sumimangot siya at sumagot. Yolanda, mali yung sinabi mo. Wine is still our white wine. Mahinang sabi ni Benji. Oo, nakakatamad ang red wine, pero mas maganda ang white wine. Sa tingin ko, dapat din akong umorder ng alak. Upang makakuha ng pabor kay Benji, ang mga lalaking bituin na naruroon ay nagmamadaling nagsimulang uminom. Tumingin si Benji kay Cyrus pataas at pababa, at nakangiting nagtanong, Mr. De La Cruz, sa tingin mo ba mas maganda ang white wine o red wine? Kahit ano, kaya ko. Si Cyrus mismo ay hindi masyadong mahilig sa pag-inom, kaya natural na wala siyang pakialam sa mga bagay na ito, at basta-basta sumagot. Nilainggan ni Benji ang kanyang ulo upang tingnan si Yolanda, at nakangiting sinabi. Yolanda, hilingin mo sa waiter na maghatid ng ilang bote ng white wine. Pagkatapos ay iinom tayo ng pula kung gusto natin ang pula, at puti kung gusto natin ang puti. Ano sa tingin mo? Sample. Bahagyang tumango si Yolanda matapos marinig ang mga salita ni Benji, wala siyang mahanap na dahilan para tumanggi ngayon. Hindi nagtagal, nagdala ang waiter ng ilang bote ng motay. Nagkusa si Benji na magbuhos ng isang baso ng alak. Pagkatapos ay itinaas ang baso at sinabing, Bueno, lahat ng lalaki dito ay umiinom ng puting alak, at ang mga babae ay maaaring gawin ang anumang gusto nila. Sumang-ayon ang lahat at nagsimulang magbuhos ng alak. Kabanata 13:29. Basura. Binuhusan din si Cyrus ng isang baso ng white wine, ngunit walang pakialam si Cyrus. Kung tutuusin, martial artist na si Cyrus ngayon, at ang inuming ito ay walang epekto sa kanyang katawan, kaya ang pag-inom ay kapareho ng inuming tubig sa kanyang mata. Ngayon ang kaarawan ni Yolanda, kaya ang unang baso ng alak na ito ay dapat na isang maligayang kaarawan para kay Yolanda. Itinaas ni Benji ang kanyang baso habang nagsasalita. Dapat ding uminom ang lahat. At ngumiti si Yolanda at sinabing, Salamat sa inyong lahat. Pagkasabi nito, ininom ng lahat ang alak sa tasa. Si Cyrus ay natural din na uminom ng isang baso ng alak. Mukhang medyo nag-aalala si Agatha kay Cyrus, kaya mahina niyang tinanong si Cyrus, okay ka lang? Mabuti naman. Malumanay na sagot ni Cyrus. Hindi umimik si Agatha matapos makitang hindi nag-react si Cyrus pagkatapos uminom ng isang baso ng alak. Ngunit maaaring hindi alam ni Agatha na ito ay simula pa lamang. Pagkalipas ng ilang minuto, nang makita ni Roger na malapit nang matapos ang sitwasyon, direktang itinaas niya ang kanyang baso at sinabi kay Cyrus, Mr. De La Cruz, ikaw ang kasintahan ni Miss Agatha. Ngayon ang unang pagkakataon na nagkita tayo. Noon pa man, si Miss Agatha inalagaan ako ng husto. I toast you with this glass of wine. Hindi gaanong nagsalita si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Roger, itinaas niya ang kanyang baso at ininom ito. Mr. De La Cruz is a good drinker. Ngayon ay may nakilala akong mga katulad ng pag-iisip. Paano na lang tayong dalawa mag-inuman?
Nakangiting sabi ni Roger kay Cyrus habang nagbubuhos ng alak para kay Cyrus. Sige, inumin mo kung gusto mo. Bahagyang tumango si Cyrus, at saka muling ininom ang alak sa baso. Mapagbigay talaga si Mr. De La Cruz, inom pa tayo. Pagkatapos sabihin ito, nagsalin si Roger ng isa pang baso ng alak para kay Cyrus. Matapos makita ang eksenang ito, ang lahat ng naruroon sa oras na ito ay medyo naiintindihan din kung ano ang nangyayari sa kanilang mga puso. Si Roger ay sumama kay Benji ngayon lang, at nang siya ay bumalik, sinimulan niyang i-toast si Cyrus. Normal na magkaroon ng isa o dalawa, ngunit si Roger ay nakapag-toast na ng 3 baso ng alak sa oras na ito, na malinaw naman. Hindi normal. Napatingin si Benji sa kinatatayuan ni Cyrus na may pagmamalaki, at lihim na bamantong hininga sa kanyang puso. Cyrus, ang tapang mo talaga ay hindi maliit, naglakas loob ka pang hawakan ng babae ko, hintayin kang uminom ng sobra, hahayaan kita. Sa paglabas mo, ang ospital, pagdating ng oras na iyon, maaari kang humingi ng higit pang mga pagpapala sa iyong sarili. Ang plano ni Benji ay hindi kasing simple ng paglalasing kay Cyrus. Balak niyang tuluyang mawala si Cyrus pagkatapos ng isang aksidente. At alam ng iba pang naruroon na si Roger ay tiyak na binili ni Benji, kaya ganito si Roger. Kung hindi, kahit na may 10,000 tapang si Roger, hindi niya makumbinsi ang boyfriend ni Agatha ng ganito. Nakita ni Agatha na si Cyrus ay patuloy na umiinom kasama si Roger, ngunit siya ay labis na nag-aalala, dahil ang kapasidad ng pag-inom ni Roger ay napakahusay. Ngunit nagtaka rin si Agatha kung bakit hindi marunong tumanggi si Cyrus dahil alam naman ni Cyrus na sinasadyang umiinom ng alak ang kabilang partido. Sa kabaligtaran, sa tuwing mag-toast si Roger, iinom ito ni Cyrus. Ano ang gagawin nitong Cyrus? Naramdaman ni Agatha na may mali habang iniisip niya ito. Mr. De La Cruz, ang sarap talaga ng inumin ngayon, uminom ulit tayo para sa ating dalawa. Itinaas muli ni Roger ang kanyang baso pagkatapos kumain ng 2 subo ng pagkain. At mahinang ngumiti si Cyrus, at saka itinaas ang kanyang baso. Cyrus, hindi ka pwedeng uminom. Hindi na nakatiis si Agatha, at direktang sumigaw kay Cyrus. Ayos lang, wala kang dapat alalahanin. Malumanay na sagot ni Cyrus, at saka muling ininom ang alak sa baso. Matapos makita ni Roger si Cyrus na madaling umiinom. May bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, dahil nakainom na siya ng kahit 7 o 8 baso ng alak kasama si Cyrus, ngunit wala pa ring magawa si Cyrus, at walang reaksyon. Sa mukha niya, kakaiba talaga. At sinabi ni Agatha kay Cyrus sa mahinang boses, Cyrus, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba nakikita na sinasadya ka ng mga tao na ay bully ka? Sigurado ka bang pinapakain niya ako? Hindi ko siya pinapakain. Nakangiting sagot ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Hindi maiwasan ni Agatha na matigilan sandali, at may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata, na parang hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Cyrus. Sa paglipas ng panahon, uminom si Roger na may kasamang Cyrus top sa bawat tasa, ngunit ang hindi inaasahan ni Roger ay wala pa ring reaksyon si Cyrus, at siya mismo ay uminom ng kaunti, ngunit si Cyrus ay kalmado pa rin. Tingnan mo. Hindi lamang si Roger, ngunit lahat ng tao sa paligid niya ay lihim na napabuntong hininga na ang pag-inom ng alak ni Cyrus ay masyadong nakakatakot. Kung ito ay papalitan ng ibang mga tao, imposibleng sabihin ang pagkakaiba sa pagitan ng silangan, kanluran, hilaga at kanluran sa ngayon. Ang ekspresyon sa mukha ni Benji, na puno pa rin ng kumpiyansa noon, ay nagsimulang maging marangal sa mga oras na ito. Medyo nalilito siya kung ano ang nangyayari. Bagamat napagtanto ni Roger kung gaano nakakatakot ang pag-inom ng alak ni Cyrus. Hindi niya piniling sumuko,
dahil ang mga benepisyong ibinigay sa kanya ni Benji ay masyadong nakatutukso, at ayaw niyang isuko ang ganoong magandang pagkakataon. Itong si Cyrus ay nagpapanggap, hindi ako naniniwalang makakainom siya ng sobra. Huminga ng malalim si Roger at muling itinaas ang kanyang baso. Nakangiti pa rin ang isinagot ni Cyrus. Halos 10 minuto ang inuman ng dalawa ng ganito. Nanginginig na kinuha ni Roger ang baso ng alak, tumingin kay Cyrus at sinabing, Mr. De La Cruz, babalik ako, para respetuhin ka, Roger, nababaliw ka na ba? Anong ininom mo? Gusto mo pang uminom? Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Yolanda, at sinigawan si Roger sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Oo, Roger, huwag ka nang uminom. Sumunod naman ang iba. Ayos lang, wala sa akin itong munting alak, halika Mr. De La Cruz, ituloy natin. Nauutol na sabi ni Roger. Nag-aatubili na itinaas ni Cyrus ang kanyang baso. Sa sandaling nagngangalit si Roger, iinom na sana niya ang alak sa tasa, ngunit sa kalagitnaan pa lang, napasandal si Roger sa mesa. Matapos makita ang eksenang ito, saglit na natahimik ang lahat. Itong basura. Si Benji ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura sa mahinang boses. At walang magawang ngumiti si Cyrus matapos makitang lasing si Roger, at mahinang sinabi, ilang baso lang ng alak, yun lang, nakakatamad na walang kasamang uminom. Lalong nagalit si Benji nang makita niyang napakayabang ni Cyrus. Kung alam niya na napakahusay ng kapasidad ng pag-inom ni Cyrus, makakahanap pa siya ng ilang tao, ngunit ngayon ay halatang huli na para pagsisihan ito. Kabanata 1330. Parang ang pamilya ang pangalan ito. At dahan-daang tumingin si Cyrus kay Benji, saka ngumiti, Mr. Duan, hindi na makakainom si Roger, ano sa tingin mo ang pag-inom nating dalawa? Hindi napigilan ni Benji na matigilan nang marinig niya ito. Napatingin ang lahat sa posisyon ni Cyrus, at may bakas ng pagkagulat sa kanilang mga mata. Dahil sa oras na ito napagtanto nila na ngayon lang ay hindi talaga tanga si Cyrus, kundi nagpapanggap na tanga. Ang hinihintay ni Cyrus ay ang pakikitungo kay Benji pagkatapos uminom ng Roger. Sa mga oras na ito, halatang hirap na hirap sumakay ng tigre si Benji, kung sasabihin niyang hindi siya naglakas loob na inumin ito, nakakahiya, at siya rin ang nagsabing gusto niya ng beiju ngayon lang. Ngunit kung uminom man siya, nag-aalala siya na hindi niya maiinom si Cyrus, at tulad ni Roger, diretso niya itong ininom. Kaya hindi niya alam ang gagawin. Mukhang walang lakas ng loob na uminom si Young Master Duan, kaya kalimutan mo na. Bahagyang ngumiti si Cyrus matapos makita si Benji na nag-aalangan, at mahinang sinabi. Dahil maganda ang mood mo ngayon, Mr. De La Cruz, kaya sasamahan kita sa pag-inom. Si Benji ay natural na ayaw mawalan ng mukha sa harap ng mga taong ito. At naramdaman niya na kahit na magaling uminom si Cyrus. Ngunit ngayon lang ay nakainom na si Cyrus ng napakaraming alak, kahit na maiinom niya ito, malamang natlastlong, kaya nakikipag-inuman siya ngayon kasama si Cyrus. Advantage pa rin. Sa ganitong paraan, nagsimulang magkusa si Cyrus na parangalan si Benji cup by cup. Uminom si Benji ng bawat tasa habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa simula, medyo magaling na si Benji, ngunit pagkatapos lamang ng 3 baso ng alak, pakiramdam ni Benji ay maaaring samuka siya anumang oras. At hindi pa rin sumuko si Cyrus at nagpatuloy sa pag-toast. Malinaw, nilayo ni Cyrus na galitin si Benji sa ganitong paraan, at hayaan si Benji na magkusa na atakihin si Cyrus. Ngunit walang nag-akala na hindi kailanman kikilos si Benji, dahil pakiramdam niya ay umiikot ang mundo, at halatang hindi niya matukoy ang pagkakaiba ng silangan, kanluran, hilaga at kanluran. Iyong Master Duan, pwede ka pa bang uminom? Nang makitang tila hindi na makatayo si Benji, nakangiting tinanong ni Cyrus si Benji. Pwede kang uminom, syempre pwede kang magsaya.
Nauutol na sagot ni Benji, saka kinamayan ang kanang kamay at naghanda na kunin ang baso ng alak. Ngunit sa sandaling ibinaba ni Benji ang kanyang ulo, sa wakas ay hindi na niya ito makontrol. Wow! Iniluwa ni Benji ang lahat ng kinakain ni Benji at ang alak. Ano? Matapos makita ang eksenang ito, tumayo ang lahat at naghiyawan. At tinakpe ni Agatha ang kanyang mga mata at nagtago sa likod ni Cyrus, nakaramdam ng pagkahilo. Walang nag-akala na si Benji ay magsusuka habang umiinom, at siya ay samuka sa harap ng napakaraming tao. Ang mga babaeng bituin na nakaupo sa tabi ni Benji ay mas nakakaawa, at ang baso ng alak ay tumalsik sa buong lugar. Kung magkalat ang ganitong bagay, ito ay isang malaking biro. Biglang naramdaman ni Benji na mas gising siya, at mabilis na tumalikod at tumakbo palabas ng pribadong silid. Lumabas din ang lahat sa private room. Hindi ko ine-expect na ganito kamasama. Matapos lumabas ng pribadong silid sina Agatha at Cyrus, masayang sinabi niya kay Cyrus. Bakit ang sama ko? I'm trying to repay others in the same way. Wala ba silang balak na lasingin ako? Tapos iinom ako sa kanila. Mahinang sabi ni Cyrus. Pero bakit hindi lasing na lasing ka? Ang dami mong nainom na bar kanina. Okay ka lang ba talaga? Tila nag-aalinlangan si Agatha kay Cyrus. Ano bang problema ko? Let me tell you a secret. Ang nainom lang nila kanina ay alak, pero mineral water ang ininom ko, kaya dapat hindi nila maiinom ang akin. Nakangiting sabi ni Cyrus. At direktang ngumiti si Agatha matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, na may napakasayang ekspresyon sa kanyang mukha. Makalipas ang mahigit 10 minuto, muling lumabas ng banyo si Benji. Dahil 7 o 8 baso lang ng alak ang nainom ni Benji ngayon lang ay hindi na siya masyadong umiinom, hindi lang kasi siya magaling uminom kaya medyo sumakit ang tiyan niya. Sa oras na ito, medyo nagising na si Benji. At sinabi sa mga tao, lahat, sinira ko ang kaligayahan ng lahat ngayon, sasamahan ko ang lahat, lalo na si Yolanda, para sa paggawa ng iyong birthday party na ganito, ay nalulungkot talaga ako. Hindi na ito mahalaga. Walang magawang sagot ni Yolanda, palihim na bamantong hininga na si Benji ay talagang nagkasala sa sarili ngayon. Kanina ko pa nakontak ang bagong lugar. Maaga pa naman. Sana hindi mo masira ang saya ng dahil sa akin. Paano kung sa ibang lugar pa tayo maglaro? Tumingin si Benji sa karamihan at nagtanong. Okay. Siyempre, nagkataon na kailangan nating magpalit ng pwesto. Tila nakalimutan na ng lahat ang inihagis ni Benji sa mesa, at mabilis na sumagot. At hindi gaanong nagsalita si Yolanda, dahil inayos na ni Benji ang lugar, hindi siya makatanggi. Kaya lang, umalis ang lahat sa hotel at nagmaneho sa bagong lugar. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto ang sasakyan ng lahat sa harap ng isang clubhouse. Nandito na tayo. Lumingon si Agatha para tingnan si Cyrus at mahinang sinabi kay Cyrus. Ayos ito. Tumanggo si Cyrus, pagkatapos ay likas na sumulyap sa labas ng bintana, bigla niyang nakita na ang tanawin sa labas ng bintana ay tila pamilyar ng kaunti. Kaya diretsyong tinulak ni Cyrus ang pinto at lumabas ng sasakyan. Nang bumaba si Cyrus sa kotse, natulala siya, at ang ekspresyon ng mukha niya ay napaka hindi kapani-paniwala, dahil ang lugar kung saan nagpupunta ang lahat sa oras na ito ay naging ang Tianian Club. Hindi naisip ni Cyrus na ang mga taong ito ay pipili ng isang lugar ng napakahusay, at itatakda ang bagong lugar sa kanyang Tianian Club. Tianian Club. Bakit parang pamilyar ang pangalan na ito? Bamulong si Agatha na may nagtatakang ekspresyon. Medyo pamilyar ang tunog. Nag-aatubili na sumagot si Cyrus kay Agatha. Hindi ba Tianian Club ang tawag sa clubhouse mo? Sinabi ni Agatha kay Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Akin ang club na ito. Walang magawang sabi ni Cyrus. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang clubhouse mo. Gulat na sabi ni Agatha. Ate, kung ang clubhouse ko ay isang maliit na ordinaryong clubhouse, paano ako nag-effort para imbitahan ka sa opening ceremony?
Walang imak na sabi ni Cyrus. Totoo yan. Hindi napigilan ni Agatha na tumango. Hindi ko ine-expect na dadalhin tayo ni Benji dito, pero hindi naman masama dito, at least mas convenient na linisin siya mamaya. Nakangiting sabi ni Cyrus. Kung gayon, mas mabuting huwag mong ipaalam sa mga taong ito ang iyong tunay na pagkatao, o baka mag-ingat si Benji sa iyo. Marahan na paalala ni Agatha kay Cyrus. Kabanata 13:31. Mga pagtatanghal. Don't worry about this, hindi pa ako ganun katanga. Ngumiti si Cyrus, pagkatapos ay tumingin kay Agatha at sinabing, ano, pumasok ka muna sa kanila, papasok ako saglit. Ayos ito. Tumango si Agatha, pagkatapos ay dirdiretsong naglakad papunta sa Tianian Club dala ang kanyang sapatos na may mataas na takong. Sa oras na ito, ang lahat ay napapaligiran ni Benji. Kung tutuusin, marami sa kanila ang hindi pa nakakapunta sa Tianian Club, kaya natural silang mausisa kung ano ang nangyayari sa loob. Master Duan, ang iyong pinakamataas na VIP box ay inihanda para sa iyo, mangyaring pumasok sa loob. Matapos makita si Benji, ang magandang babae na nakatseyong sam ay nagmamadaling humakbang pasulong at nakangiting sinabi. At natigilan ang lahat matapos marinig ang sinabi ng magandang babae. Sobrang hindi kapani-paniwala ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na si Benji ang nag-book ng Supreme VIP box ng Tianian Club. Dapat alam mo na ang level ng box na ito ay Tianian. Ang pinakamataas na antas na kahon na maaaring i-book ng Hotwo ay sinasabing nagkakahalaga ng halos 400,000 hanggang 500,000 pesos bawat gabi. Ang halagang ito ay sapat na upang makabili ng bahay sa isang maliit na lungsod. Mr. Duan, I heard na ang Supreme VIP box dito ay pwede lang i-reserve sa mga member above the gold level. Gold level member ka na ba? Tanong ng isang male star kay Benji na may gulat na ekspresyon. Bahagyang napangiti si Benji matapos marinig ang mga salita ng lalaking bida, at hindi nito sinasadyang itanggi ito. Ngunit sa katunayan, ang kahon na ito ay hindi nabook sa kanyang sariling membership card, ngunit sa membership card ng kanyang ama. Kung si Benji ay talagang isang miyembro ng gold level, at nang magpalit ng may-ari ang Tianian Club, imposibleng hindi pumunta si Benji. Matapos malaman ng lahat na si Benji ay isa na ngayong gintong miyembro ng Tianian Club, nagsimula silang mambola sa isa't isa, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nasa sabik. Pinagmamasdan ni Benji ang ekspresyon ni Agatha, ngunit napaka-casual ni Agatha. Pagkatapos ng lahat, si Benji, isang miyembro ng gold level, ay napakalayo sa likod ni Cyrus, at hindi ito ang parehong antas. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang lahat sa marangyang kahon. At nakita ni Cyrus, na kanina pa naghihintay sa labas, na malapit nang matapos ang oras, kaya pumasok siya sa bulwagan. Ang manager ng hall ay tumalon ng husto nang makita niya si Cyrus na papasok, at mabilis na lumapit sa kanya, at pagkatapos ay excited na tinanong si Cyrus, Mr. De La Cruz, bakit ka nandito? Narito ako kasama ang ilang mga kaibigan upang maglaro, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, maaari mong gawin ang iyong trabaho. Tumingin si Cyrus sa manager at bahagyang sumagot, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtuturo. Nga pala, huwag mo akong tawaging Young Master De La Cruz kapag nakita mo ako, magpanggap ka lang na hindi mo ako kilala. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Panipi. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Mabilis na tumango ang manager kay Cyrus. At hindi na masyadong nagsalita si Cyrus matapos marinig ang mga salita ng manager, at dirdiretsong umakyat. Makalipas ang ilang minuto, sa pamumuno ng waiter, nakita ni Cyrus ang kahon kung saan naroon si Agatha at ang iba pa. Ang kahon na ito ay maaring ituring na ang pinakamataas na kahon ng Tianian Club. Napakalaki ng espasyo, kahit na kayang mag-accommodate ng 100 katao, walang problema, at ang dekorasyon sa loob ay napakarangal din. May maliit na entablado sa harap ng kahon. Pwede kang kumanta, may mga instrument tulad ng piano,
at may makikita ka pang mga bagay na katugma ng alak. Anyway, basta may naiisip ka, makikita mo ito dito. Dahil medyo late na pumasok si Cyrus, nagsimula na ang lahat sa paglalaro. Ang iba ay piniling kumanta, ang iba ay nagsimulang maglaro. Sa kabilang banda, si Benji ay palaging nakaupo sa sofa, na may hindi pangkaraniwang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha, dahil sa sobrang kahihiyan niya ngayon, kaya ang lahat ng kanyang iniisip ay kung paano haharapin si Cyrus at kung paano gawin. Nahihiya ka. Mabilis na naglakad si Agatha sa gilid ni Cyrus matapos makitang pumasok si Cyrus, at pagkatapos ay nagkusa na dalhin si Cyrus sa sofa at maupo. Ang eksenang ito ay tila lalong nagpasigla kay Benji. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Yolanda, dumiretso siya sa stage at kumaway sa mga tao. Matapos makita si Yolanda sa entablado, tumahimik ang lahat, hindi alam kung ano ang gagawin ni Yolanda. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan si Duan Gangzi sa pag-aayos ng magandang lugar para sa atin. Nakangiting sigaw ni Yolanda. Nang marinig ni Benji ang pangungusap na ito, napangiti siya nang walang magawa. Kung hindi dahil sa pagsusuka niya, hindi niya magastos ang pera. Nagsama-sama kaming lahat once after a long time, so this time susundin namin yung old rules nung school, lahat magpe-perform ng show sa stage, and no one can skip the stage or perform more. What do you think? Ano? Nakangiting sigaw ni Yolanda sa mga tao. Walang problema. Malapit na akong magsayaw. Alam ng lahat na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipahayag ang kanilang sarili, kaya natural na walang tumanggi, at lahat sila ay malakas na sumang-ayon. Okay, dahil walang opinyon ang lahat, ako muna ang magsisimula, at pagkatapos ay pipiliin ng lahat ang oras para umakyat sa entablado. Tumanggo si Yolanda, at pagkatapos ay nagsimulang kumanta. Kahit artista si Yolanda. Noon pa man ay gusto na niyang maging singer, pero madaling maging artista, pero kung gusto ng singer na sumikat, napakahirap pa rin, kaya sa huli ay hindi pa rin sumakay si Yolanda sa kalsada ng mga awit. Matamis ang boses ni Yolanda, nakakaganyak ang kanyang pagkanta, at napakahusay niya kumpara sa mga ordinaryong tao. Pero kung sa music scene, medyo mediocre. Matapos kumanta ng isang kanta, nagpalakpakan ang mga tao, at pagkatapos ay nagsimulang magtanghal ang pangalawang tao sa entablado. Hindi gaanong kilala ni Agatha si Cyrus, kaya nagkusa siyang magtanong, ano ang gagawin mo sa ilang sandali? Kailangan ko rin bang pumunta sa palabas? Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Agatha. Kailangang pumunta sa palabas ang lahat, at syempre kailangan mo ring umakyat, bilisan mo at isipin mo kung ano ang galing mo. Sumagot si Agatha kay Cyrus sa walang magawang tono. Kung gayon, hindi talaga ako magaling sa anumang bagay, o gagawa ako ng isang malaking bato sa aking dibdib. Nakangiting sabi ni Cyrus. Pwede bang magseryoso ka pa? Tumingin si Agatha kay Cyrus at hindi alam kung ano ang sasabihin. I'm very serious. I really don't know what to perform well, or can you give me some advice? Nakangiting sabi ni Cyrus. Tumingin si Agatha kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay mahinang sinabi, kung hindi mo kaya, maaari kang kumanta kasama ko. Kumanta. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Agatha, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, ano, kumakanta ako nang wala sa tono, sigurado ka bang gusto mong kumanta ako? Kabanata 1332. Alam mo talaga ang piano. Ayos lang, sundan mo lang ako at maghum ng ilang salita sa oras na iyon, at walang dapat tumawa sa iyo. Casual na sabi ni Agatha. Ayan yun. Tumingin si Cyrus kay Agatha at walang magawang tumanggo. Pagkatapos ng lahat, si Cyrus ay nobyo na ngayon ni Agatha sa mata ng lahat, at ang background ng pagkakakilanlan ni Agatha ay napakasama, kaya ang mga ordinaryong tao ay walang lakas ng loob na pagtawanan si Cyrus. At si Agatha ay talagang hindi masyadong interesado sa mga palabas na ginawa ng mga taong iyon sa entablado. Kaya siya ang nagkusa na sabihin, yung Cyrus,
ang boring dito, tara gumawa tayo ng cocktail. Maaari kang gumawa ng mga cocktail. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa pagkalito nang marinig niya ang mga salita ni Agatha. May mga bagay akong natutunan sa simula, ngunit hindi ako masyadong bihasa, subukan natin ito. Mahinang sagot ni Agatha, at pagkatapos ay hinakay si Cyrus sa lugar kung saan ginawa ang mga cocktail. Tiningnan ni Cyrus ang nakakasilaw na hanay ng mga materyales sa paghahanda. At may biglang pagkabigla sa kanyang mga mata, dahil hindi niya inaasahan na si Michaela, isang babae ay magiging napakaingat, at inihanda pa ang mga bagay na ito sa kahon. Kailangan kong sabihin, si Michaela ay isang babae, ito ay talagang napakaangkop para sa pagpapatakbo ng Tianian Club. Kung hindi dahil sa plano ni Lani na kunin si Michaela, iingatan ni Cyrus si Michaela kahit magkano ang binayaran niya. Ipagtitimpla muna kita, paano mo naman tikman? Nakangiting sabi ni Agatha kay Cyrus. Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Agatha, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at bumulong siya, "Ate, maaari mo bang inumin ang alak na inihanda mo?" Cyrus, ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong uminom ng mga cocktail na ginawa ko at wala silang pagkakataon? Nasa gitna ka ng kaligayahan at hindi ko alam ang iyong kaligayahan, sasabihin ko sa'yo. Basta wala kang bibigyan ng masama sa alak mo. Walang imak na sabi ni Cyrus. Hintayin mo lang. Malumanay na sagot ni Agatha, at pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng mga cocktail ng masigasig. Kailangan kong sabihin na dapat talagang natutunan ni Agatha ang mga paggalaw na ito ng propesyonal, at ang mga galaw ni Agatha ay napakahusay pa rin. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, gumawa si Agatha ng cocktail, iniabot ito kay Cyrus, at mahinang sinabi kay Cyrus, paano mo ito tikman? Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang kunin ang baso ng alak at nakangiting sinabing, mukhang ang sarap. Ang bagay na ito ay hindi nakikita, kailangan mong tikman ito upang malaman. Mahinang sabi ni Agatha. Pagkatapos ay hayaan mo akong tikman ito. Nakangiting sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay humigop ng isang simpleng paghigop. Paano? Paano ang lasa? Inaasahan na tanong ni Agatha kay Cyrus. Mukhang masarap talaga ang lasa, pero mas kaunting cocktail ang iniinom ko, kaya hindi ko alam kung anong level ito. Seryosong komento ni Cyrus. You don't understand cocktails at all. If you drink it professionally, siguradong matitikman mo ang level ko. Si Agatha ay tila medyo hindi nasisiyahan sa pagsusuri ni Cyrus, at sinabing may maliit na bibig. Sa kabilang banda, bahagyang ngumiti si Cyrus at hindi na nagsalita pa. Cyrus, turuan kitang gumawa ng cocktail. Sa sandaling ito, kumurap si Agatha at mahinang sinabi kay Cyrus. Hindi na kailangan, hindi ako interesado sa bagay na ito. Nag-isip sandali si Cyrus at saka bahagyang umiling. Nako, sabi ko sa'yo napakasimple lang ng bagay na ito, at tayong dalawa ay walang ginagawa, kaya tuturuan kita. Kinaladkad ni Agatha si Cyrus at nagsimulang turuan si Cyrus na gumawa ng ilang simpleng cocktail. Kahit na si Cyrus ay hindi masyadong interesado sa ganitong uri ng bagay, ngunit ngayon si Cyrus ay walang magawa, kaya natuto siya mula kay Agatha. Ngunit sa sandaling ito, isang napakamalambing na piano ang tumunog. Dapat mong malaman na si Cyrus ay magkakaroon lamang ng dalawang instrumento sa musika sa kanyang buhay, ang isa ay ang piano at ang isa ay ang gukan. Ang dalawang instrumentong ito ay itinuro kay Cyrus noong nabubuhay pa ang kanyang ina, kaya napakasensitibo ni Cyrus sa tunog ng dalawang instrumentong ito. Ngayon ay bihira ng hawakan ni Cyrus ang dalawang instrumento na ito. Ang dahilan ay kailangan lang marinig ni Cyrus ang piano at ang tunog ng gukan ay nagpapaalala sa akin ng aking ina. At tila naakit si Cyrus sa tunog ng piano, at dahan-daang lumingon upang tingnan ang posisyon ng entablado. Nakita ko ang isang binata na seryosong tumutugtog ng Beethoven's Ninth Symphony.
Masasabi ni Cyrus na hindi dapat mababa ang level ng binata, at hindi siya partikular na seryoso kapag tinutugtog niya ang piyesang ito. Naiintindihan mo ba talaga ang piano? Matapos makita ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus, hindi naiwasang magtanong ni Agatha kay Cyrus nang may pagtataka. Medyo alam ko, naririnig ko na ang taong ito ay magaling maglaro. Malumanay na sagot ni Cyrus. Siyempre, ang taong ito ay isang kilalang piano master sa aming klase sa simula, at nang maglaon ay nanalo siya ng runner-up sa isang worldwide college student piano competition. Matapos sabihin ni Agatha ang mga salitang ito, isang kakaibang kislap ang kumislap sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo. At si Cyrus ay nakatutok sa piano sa oras na ito, kaya hindi niya napansin ang pagbabago ng mood ni Agatha. Pagkaraan ng ilang sandali, halos pareho ang performance ng lahat, maliban kay Cyrus at Agatha na hindi nag-perform. Anong kanta ang kakantahin mo sandali? Mahinang tanong ni Cyrus kay Agatha. How about the song, Dayang-Dayang? Saglit na nag-alinlangan si Agatha, tumingin kay Cyrus at nagtanong. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Agatha, at pagkatapos ay sinabi sa isang naguguluhan na tono. Ate, anong kanta ito? Bakit hindi ko ito narinig noon? Oh, anong pakialam mo kung anong kanta yan? You can just sing along with me at that time. I chose this song to stimulate Benji. I think hindi niya talaga kakayanin kapag narinig niya ang kantang ito. Ay ako ang magkukusa na humanap ng gulo sa iyo, at sasaktan mo siya ng husto para sa akin. Mabangis na sabi ni Agatha kay Cyrus. At si Cyrus ay walang magawa matapos marinig ang mga salita ni Agatha, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kung hindi dahil sa pag-alam kung ano ang nangyayari. Tiyak na iisipin ni Cyrus na si Benji ay maaaring gumawa ng isang bagay na higit pa sa kalaswan, kung hindi, si Agatha ay hindi magiging masama sa kanya. Sa sandaling ito, natapakan ni Yolanda ang kanyang matataas na takong at naglakad papunta sa gilid ni Agatha. At pagkatapos ay mahinang sinabi kay Agatha, Agatha, halos magkapareho ang kanilang mga pagtatanghal, ngayon ay kayo na lang ni Cyrus, kayong dalawa ang nagbabalak na mag-perform together. May gusto ka bang umorder o mag-perform mag-isa? Ano sa palagay mo ang pag-awit namin ni Cyrus ng kanta? Nakangiting sagot ni Agatha. Sige, kanta tayo. Tumango si Yolanda. At si Agatha ang nagkusa na hawakan ang kamay ni Cyrus at tumakbo sa entablado. Kabanata 1333. Itigil ang paggawa ng gulo. Maya-maya ay nagsimula na ang musika. Nagsimulang kumanta si Agatha kasama ng musika, at hindi alam ni Cyrus ang kantang ito, kaya siya ay isang dekorasayon lamang sa entablado. Ang mga liriko ay hindi pangkaraniwang laman at tahasang. Kasabay ng husay ni Agatha sa pag-arte, tinitingnan nila si Cyrus ng may pagmamahal, at mararamdaman ng lahat sa kanilang mga puso na si Agatha ay dapat na tunay na pag-ibig para kay Cyrus. Ngunit sino ang mag-aakalang si Cyrus at Agatha ay magkakilala lamang ng wala pang 3 araw, at lahat ng ito ay ginawa ni Agatha. Nakita ni Benji na nakaupo sa sofa ang eksenang ito, bakas sa mukha niya kung gaano siya kagalit. Sa napakatagal na panahon, palaging tinuturing ni Benji si Agatha bilang kanyang sariling babae, at sandali lang nakasama niya si Agatha. Ngunit ngayong may dagdag na Cyrus, si Benji ay ganap na walang paraan para tanggapin ang kanyang pinakamamahal na babae na umiibig sa ibang lalaki. Noon ay pinipigilan pa ni Benji ang kanyang galit sa kanyang puso, ngunit sa mga oras na ito ay halatang hindi na niya ito kayang pigilan. Pakiramdam niya, kapag hindi na siya muling kikilos, tinatayang ilang araw na lang ikakasal ang dalawa. Nang galit na galit si Benji, tumigil ang musika. Kiss. Kiss. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Isang bakas ng kahihiyan ang sumilay sa mga mata ni Agatha nang marinig niya ang mga salitang ito mula sa lahat. Bagamat siya ang magkukusa na hawakan ang kamay ni Cyrus o gumawa ng ilang intimate action kay Cyrus,
itinuring lamang ni Agatha ang mga pagkilos na ito bilang pag-arte. Dahil ito ay isang napaka-normal na bagay kapag kumikilos. Pero kung halikan, malabong mangyari. Kung tutuusin, hindi pa umarte si Agatha sa kiss scene. At hindi alam ni Cyrus ang gagawin. Kung tutuusin, walang profesionalismo si Cyrus. Bagamat nagpapanggap siyang boyfriend ni Agatha, hindi ibig sabihin na walang bottom line si Cyrus. Ngunit pinalibutan na ng mga tao sa paligid sina Cyrus at Agatha. Kung hindi naghalikan ang dalawa, tinatayang hindi susuko ang mga taong ito. Lumabas kayong lahat sa harapan ko. Nang hindi alam ni Cyrus at Agatha ang gagawin, sa wakas ay hindi na napigilan ni Benji at direktang sumigaw. Matapos marinig ang mga salita ni Benji, ang lahat ay agad na natigilan, at ang buong bulwagan ay tumahimik. Lahat ay napalingon sa kinatatayuan ni Benji. Ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay hindi pangkaraniwang naguguluhan at naguguluhan. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ni Benji. Huminga ng malalim si Benji, pagkatapos ay dumiretso sa harap ni Cyrus, at sinigawan si Cyrus na may labis na galit na ekspresyon. Hindi ka masyadong matapang. Naglakas loob ka pang ninakawan ang babae ko, naiinip ka bang mabuhay? Panipi. Kanina pa kinokontrol ni Benji ang kanyang emosyon, ngunit sa sandaling ito ay halatang hindi niya ito kayang kontrolin. Ngunit hindi ito ginawa ni Benji, dahil alam niyang kung gagawin niya, ang taong magdurusa ay maaaring siya mismo. Benji, anong ginagawa mo? Nagmamadaling sinigawan ni Agatha si Benji. Lumingon si Benji kay Agatha at tuwang-tuwang sinabi, Agatha, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, huwag kang mag-alala tungkol dito. Bakit wala kang pake sa akin gaya mo ngayon, ano ba yung babae mo? Galit na sabi ni Agatha. At mukhang kalmado rin si Cyrus, at mahinang nagtanong. Mr. Duan, ano ang ibig mong sabihin sa babae mo? Bakit ako medyo nalilito? Huwag kang magkunwaring nalilito dito. Sabihin mo sa akin kung ano ang hindi mo naiintindihan. Sino ang hindi nakakaalam na hinahabol ko si Agatha, at si Agatha ang aking babae? Malakas na sigaw ni Benji. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Benji. At pagkatapos ay mahinang sinabi, Young Master Duan, medyo kawili-wili ang sinabi mo. Nagustuhan mo si Agatha, at si Agatha ang iyong babae. Pagkatapos kung makikita ko ang nanay mo, kailangan mo pa ba akong tawaging tatay? Natigilan ang lahat ng naroroon matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at naririnig ng lahat na ang mga salita ni Cyrus ay isang tahasang pagpukaw. Ano ang sinabi mo? Tinitigan ni Benji si Cyrus at nagtanong. Dapat malinaw na malinaw sa iyo ang sinabi ko kanina, huwag kang mahiya dito, naririnig mo ba? Sabi ni Cyrus na may ekspresyon sa harap niya. Boy, birthday ni Yolanda ngayon. Hindi ako magsasalita ng kalokohan sa'yo. Iwan mo na si Agatha ngayon din. Kaya kung magpanggap na walang nangyari. Kung patuloy mong ginugulo si Agatha, mag-ingat ka. Si Benji ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Cyrus sa mahinang boses. Paano ka magiging magalang? Malamig na tanong ni Cyrus kay Benji. Ano sa tingin mo ang magagawa ko? Walang ekspresyong sabi ni Benji. Benji, anong gusto mo? Anong kinalaman namin ni Cyrus? Tinitigan ni Agatha ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig at sumigaw na may napakasabik na ekspresyon. Agatha, I said this matter has nothing to do with you. Ano ang dapat mong gawin? This kid is not worthy for you. I want to let this kid go. Sabi ni Benji sa mahinang boses.
Kung karapat-dapat ba si Cyrus sa akin ay walang kinalaman sa iyo. Hindi iyon ang sinabi mo. Gusto ko si Cyrus. Gusto kong makasama si Cyrus mula sa kaibuturan ng aking puso, naiintindihan mo ba? Sabi ni Agatha sa malamig na boses. Hindi pinansin ni Benji si Agatha, ngunit lumingon kay Cyrus. Nakita ni Yolanda na may mali. Kung magpapatuloy ang gulo, kailangan niyang lumaban, kaya sinimulan niyang hikayatin sina Cyrus at Benji. Young Master Duan, birthday ko ngayon. Dapat bigyan mo ako ng mukha. Huwag kang manggulo. Okay. Alam ni Yolanda na ito ay dahil si Benji ay walang magawa, kaya maaari lamang niyang hikayatin si Benji. At si Cyrus ay walang ginawang mali mula umpisa hanggang wakas, kaya hindi magawang hikayatin ni Yolanda si Cyrus na makipaghiwalay kay Agatha. Tama ba? Oo. Young Master Duan, malapit na itong matapos. Young Master Duan, nakakatamad na magpatuloy sa paggawa ng gulo. Alam ng lahat sa kanilang mga puso kung ano ang nangyayari ngayon, kaya maaari lamang nilang hikayatin si Benji na ihinto ang paggawa ng gulo. Matapos marinig ni Benji ang sinabi ng lahat, galit na galit pa rin siya dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya kinakausap ng mga taong ito. You don't need to talk about it. Ang usapin ngayon ay ang hinaing sa pagitan ko at ng batang ito. Kung sino man ang tatayo para makialam sa sarili nilang negosyo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Si Benji ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw sa mga tao sa mahinang boses. At lahat ng naroroon ay natigilan matapos marinig ang mga salita ni Benji. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napakapangit, at walang sino man ang nangahas na magsalita. Young Master Duan, kung patuloy kang manggugulo ng ganito, walang magiging maganda. Tumingin si Yolanda kay Benji at sinabi. Kabanata 1334. Kaya ko ang sarili ko. Lumingon si Benji kay Yolanda. Bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, na para bang hindi siya nasisiyahan sa mga salita ni Yolanda. Young Master Duan, ngayon ang kaarawan ni Yolanda. Talagang hindi maganda ang patuloy na gumawa ng kaguluhan. Kung hindi, gawin natin ito ayon sa naunang pamamaraan. Sa sandaling ito, isang binata ang lumapit kay Benji at mahinang sinabi kay Benji. Si Benji ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata matapos marinig ang mga salita ng binata, at pagkatapos ay sinabing nakangiti. Tama ka, ngayon ang kaarawan ni Yolanda, at ayaw kong magpalaki ng mga bagay, kaya sundin lang natin ang let's gawin ito sa paraang ginagawa ng entertainment industry. Ang dahilan kung bakit masayang sumang-ayon si Benji ay hindi dahil hindi niya talaga intensyon na gawing big deal ito, ngunit dahil alam niyang hindi dapat maging madali ang mga kakayahan ni Cyrus. Haharapin ito sa ibang paraan. Boy, wala ka bang problema sa paghawak ng bagay na ito ayon sa pamamaraan ng ating entertainment circle? Tanong ni Benji kay Cyrus sa mapanuksong tono. Matapos marinig ang mga salita ni Benji. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng kaunting pagkalito. At pagkatapos ay sumimangot siya at nagtanong, ano ang iyong pamamaraan sa industriya ng entertainment? Saglit na nag-alinlangan si Agatha, pagkatapos ay lumakad papunta sa gilid ni Cyrus at mahinang sinabi kay Cyrus. Cyrus, ito ang kaso, kung may anumang salungatan sa pagitan nating mga tao, pipiliin nating gamitin ang paraan ng kompetisyon upang malutas ito. Tanong. Subukan ang ano? Hindi pa rin maintindihan ni Cyrus ang ibig sabihin ni Agatha. Random ang pagpili ng content ng competition. Total lahat naman ay galing sa entertainment industry. Kapag nagsimula na talaga, medyo pangit na, kaya mas magandang gamitin ang ganitong paraan. Kung may manalo, pwede na silang mag-propose. Isang kahilingan na dapat sumang-ayon ang natalo. Mahinang sabi ni Agatha kay Cyrus. Ito ay medyo kawili-wili.
Nakangiting sabi ni Cyrus. Sa tingin ko, dahil nagkusa si Benji na imungkahi ang pamamaraang ito, ibig sabihin ay naghanda na sila ng maaga. Iminumungkahi ko na huwag kang sumang-ayon. Mahinang paalala ni Agatha. First of all, I'm not from your entertainment industry, and secondly, pag natalo ako, tapos kapag hindi ako pumayag sa request niya, magagalit pa ba siya, at baka atikihin pa ako. Nakangiting sabi ni Cyrus. Ikaw. Nang marinig ni Agatha ang pangungusap na ito, may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Okay, sumasang-ayon ako sa iyong pamamaraan. Napakakalmang sabi ni Cyrus. Lahat ng mga taong naroroon ay natigilan nang makita nilang pumayag si Cyrus, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na naguguluhan. Tila wala silang ideya kung bakit pumayag si Cyrus sa pamamaraang ito. Alam mo, sa susunod na kompetisyon, maaaring piliin ni Benji na hayaan ang iba na tulungan siyang maglaro. Si Benji ay nasa industriya ng libangan sa loob ng napakaraming taon. At ang kanyang mga personal na koneksyon ay nakakatakot pa rin, kaya talagang imposible para kay Benji na mawala ang naturang pagsubok. Cyrus, sigurado ka bang gusto mong pumayag? Tila pinaalalahanan ni Yolanda si Cyrus at mahinang tinanong si Cyrus. Oo, dahil mayroon kang pamamaraang ito, pagkatapos ay gamitin ang pamamaraang ito. Napakakalmang sabi ni Cyrus. Pagkatapos ay hayaan mo akong maghanda. Walang magawang sagot ni Yolanda, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa oras na ito, tila lahat ay tumingin kay Cyrus nang walang magawa. Sa kanilang mga mata, masyadong hindi matalino para kay Cyrus na sumang-ayon sa oras na ito. Cyrus, hindi ka talaga dapat pumayag. Si Benji ay tiyak na hindi makikipagkumpetensya sa iyo ng personal, kaya kahit ano pa iyon, ikaw ay matatalo sa huli. Tuwang-tuwang sabi ni Agatha kay Cyrus. At bahagyang ngumiti si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Agatha, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ano sa palagay mo ang hihilingin ni Benji kung manalo siya? Talagang iiwan mo ako niyan. Walang iniisip na sagot ni Agatha. Pero hindi naman talaga tayong dalawa, kaya kahit matalo ako, hindi tayo masasaktan, di ba? Nakangiting sabi ni Cyrus. Natigilan si Agatha nang tumingin siya kay Cyrus. At kapag natalo ako, hindi ako papayag sa hiling niya, kaya siguradong lalo siyang magagalit sa oras na iyon, baka gawin niya. Huminto sandali si Cyrus, pagkatapos ay nagpatuloy. At kung manalo ako, maaari ko siyang talunin ng patayo at buksan, at natapos ko na ang gawain, tama ba? Imposibleng manalo ka, pero sa tingin ko, hindi mali ang sinabi mo. Matalo man tayo, hindi bale. Nakangiting sabi ni Agatha. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naghanda si Yolanda ng ilang mga tala. Ang nilalaman ng pagsusulit ay nakasulat sa mga talang ito. Dahil lahat sila ay inihanda ni Yolanda, ito ay napakapatas. At walang pakialam si Benji sa mga bagay na ito, dahil kahit ano pa ang laman ng kompetisyon, siguradong panalo ito para sa kanya. Mr. Duan, Mr. De La Cruz, sino sa inyong dalawa ang magpapabunot? Mahinang tanong ni Yolanda. Hayaan mo siyang sumama. Mahinang sabi ni Benji. Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi magalang si Cyrus, at dir-diretsyong naglakad papunta kay Yolanda, at pagkatapos ay kumuha ng note. Nang mabuksan ang note ay natigilan ang lahat ng naroroon. Piano kasi ang laman ng note. Ang mga mata ni Benji ay kumislap sa pagmamalaki matapos makita ang salitang piano. Dahil sa oras na ito ay may isang eksperto sa piano sa mga taong ito.
At ang taong ito ay may napakagandang relasyon kay Benji, kaya tiyak na hahayaan ni Benji na tumugtog ang taong ito sa kanyang lugar. Oo nga, lumapit si Benji sa binata na tumutugtog ng piano at nagsalita ng ilang salita. Hindi ako marunong tumugtog ng piano, hayaan si Marco Shen na tumugtog sa halip na ako. Nakangiting sabi ni Benji. Walang problema. Walang magawang tumango si Yolanda, at pagkatapos ay tinanong si Cyrus, Mr. De La Cruz, lalaban ka ba ng personal o hahayaan mong may lumaban sa halip na ikaw? Ako mismo ang gagawa. Malumanay na sagot ni Cyrus. Pagkatapos ng lahat, ang antas ng piano ni Cyrus ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao, kaya natural na hindi pipiliin ni Cyrus na hayaan ang iba na tumugtog sa halip na ang kanyang sarili. Bagamat ngayon lang sinabi ni Cyrus na wala siyang pakialam kung manalo o matalo sa kompetisyong ito, dahil pinili niya ang piano, gusto pa rin ni Cyrus na manalo. Napakasimple lang ng dahilan, dahil kung mananalo talaga si Cyrus, pwede siyang maging patas at tapat. Kapag may ginawa siya kay Benji, hindi na niya kailangan ng anumang dahilan. Matapos marinig ni Yolanda ang mga salita ni Cyrus, may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya masyadong nagsalita, dahil pakiramdam niya ay maaaring sumuko na si Cyrus sa kanyang sarili sa oras na ito. Kabanata 1335. Tikom ang iyong bibig. Kung ganoon, sino sa inyong dalawa ang mauuna? Mahinang tanong ni Yolanda. Mauna na ako. Sabi ni Marco na walang ekspresyon ang mukha. Ayos ito. Tumango si Yolanda. Lumingon si Marco at sumulyap kay Benji. Nangako si Benji kay Marco na hanggat maaari siyang manalo ngayon, bibigyan niya siya ng 20 milyon. Ang halagang ito ng pera ay hindi maliit na bagay para sa isang aktor na tulad ni Marco na hindi masyadong sikat. Ang dami, kaya pinapahalagahan pa rin ni Marco ang kompetisyong ito, at alam din niya sa kanyang puso na si Agatha ay may napaka-fatal na kahinaan. Maya-maya, dahan-daang tumunog ang napakagandang tunog ng piano. Nang marinig ng lahat ang piano piece na ito, lahat sila ay natigilan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi makapaniwala. Maging si Agatha ay natigilan, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakapangit din. Paano magiging napakawalan diyan nitong Marco? Hindi ba't ito ay nagpapahid ng asin sa mga sugat ng mga tao? Sabi ni Yolanda sa sobrang excited na tono. At ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng kaunting pagkalito pagkatapos marinig ang mga salita ni Yolanda, at hindi niya maiwasang magtanong ng mahina, ano ang mali? Ang kantang ito ang pinakamalaking kahinaan ni Agatha, halatang sinadya ito ni Marco. Galit na sabi ni Yolanda. Hindi, ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? Paano naging kahinaan ni Agatha ang kantang ito? Habang nakikinig si Cyrus, mas naramdaman niyang may mali, at nakasimangot siyang nagtanong. Mukhang hindi mo talaga alam ang nangyayari. Huminga ng malalim si Yolanda at sinabi sa mahinang boses, alam mo ba kung ano ang tawag sa kantang ito? Hindi alam. Tumingin si Cyrus kay Yolanda at marahang umiling. Ang kantang ito ay tinatawag na Sakura. Sagot ni Yolanda. Cherry. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay bumulong, may kinalaman ba ang kantang ito kay Agatha? Oo. Sa oras na iyon ay may isang lalaki sa klase namin na laging humahabol kay Agatha. At noong una ay hindi masyadong gusto ni Agatha ang batang ito, ngunit pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya, medyo naging interesado rin siya sa batang ito. Bagamat hindi niya ito inamin, ngunit ako ito ay nararamdaman na ang batang lalaki sa kalaunan ay espesyal na nilikha ang piyesa ng piano na ito para kay Agatha, at nagtapat din kay Agatha. Seryosong sabi ni Yolanda kay Cyrus. At pagkatapos,
Tanong ni Cyrus na nakakunot ang noo. Ngunit si Agatha ay hindi pa rin sigurado sa kanyang nararamdaman, kaya hindi siya pumayag, at ang bata ay pinatay ng isang kotse matapos iligtas si Agatha. Ang bagay na ito ay palaging nasa puso ni Agatha, bagaman kakaunti ang mga tagalabas na nakakaalam tungkol dito. Bagay, pero alam ito ng lahat ng tao sa klase namin. Nag-aalalang sabi ni Yolanda kay Cyrus. So ito Napaisip si Cyrus. Pinili ni Marco ang kantang ito ngayon. At tiyak na iboboto ni Agatha si Marco kapag bumoto siya mamaya. Dahil ang kantang ito ang pinaka-perpektong kanta sa puso ni Agatha. At natural na pipiliin ng ibang tao na iboto si Marco. Pagkatapos ng lahat, kung kahit si Agatha ay wala sa iyong panig, kung gayon walang makakakampi sa iyo, kaya tiyak na matatalo ka ngayon. Seryosong sabi ni Yolanda. Talo talaga. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig ito, at pagkatapos ay mahinang sinabi, kung isa pang kompetisyon, baka matalo ako, ngunit tiyak na hindi ako mawawalan ng piano. Tumingin si Yolanda sa mga mata ni Cyrus na may kislap na pagkalito dahil hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Cyrus. Hindi nagpatuloy si Cyrus sa pakikipag-usap kay Yolanda, ngunit tahimik na nakinig. Kailangan kong sabihin na ang kantang ito ay naisulat ng napakahusay, at kitang-kita ko ang paghanga ng bata kay Agatha. Sa halos isang saglit, natahimik ang lahat ng naroroon, at walang sino man ang gumawa ng anumang ingay, at lahat sila ay tahimik na nakinig. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero dahan-daang natapos ang tunog ng piano. Nakatayo si Agatha sa lugar na walang laman, medyo dumidilim ang kanyang mga mata, nakatingin sa posisyon ni Marco. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Tumingin si Benji sa posisyon ni Agatha na may kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Alam din ni Benji kung ano talaga ang kahulugan ng kantang ito para kay Agatha. At mas alam niya ang relasyon ni Agatha at ng batang iyon, kaya palagi siyang tinatanggihan ni Agatha dahil sa batang ito sa loob ng maraming taon, ngunit si Benji ay isang milyonaryo. Hindi ko inaasahan na pipili pa si Agatha ng ibang lalaki. Sa orihinal, ayaw ni Marco na piliin ang kantang ito, ngunit pinilit ni Benji ang kantang ito para sa isang napakasimpleng layunin. Ang kantang ito ay hindi lamang nagpapaalala kay Agatha ng batang iyon, ngunit ginagarantiyahan din ang isang panalo. Isa lang ang hindi inaasahan ni Benji, ibig sabihin, ayaw ni Agatha kay Cyrus, at wala siyang nararamdaman para kay Cyrus, lahat ng ito ay pag-arte lang. Cyrus, ikaw na ngayon. Sabi ni Benji kay Cyrus na may pagmamalaki na mukha. Bahagyang ngumiti si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Benji. Pagkatapos ay naglakad patungo kay Agatha na may maliit na hakbang, at sinabi kay Agatha sa mahinang boses, bagamat iniwan ka ng ilang tao, talagang naging mga anghel sila sa langit. Protektahan ka. Tumingin si Agatha kay Cyrus at hindi nagsalita. Matapos huminga ng malalim, dahan-daang naglakad si Cyrus sa harapan ng piano, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga susi. Nang makita ng lahat si Cyrus na nakaupo sa harap ng piano, malinaw na naramdaman nila na ang aura ni Cyrus ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang pagbabagong ito ay ang uri na makikita mo sa mata. Mukhang hindi ordinaryong tao ang taong ito. Hindi napigilan ni Marco na huminga ng mahina. Sinimulan ni Cyrus na alalahanin sa kanyang isipan ang mga piraso at piraso na naranasan nila ng kanyang ina sa simula. Sa oras na iyon, maaari itong ituring na pinakamasayang yugto ng panahon para kay Cyrus sa ngayon. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang isang putok ng nakapapawi na musika. Matapos marinig ang kantang ito, ang lahat ay natigilan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis ding naguguluhan, dahil wala sa mga taong naroroon ang nakarinig ng kantang ito. Anong klaseng tune ito? Oo,
Parang hindi ko narinig dati. Si Cyrus kaya mismo ang nag-compose ng kantang ito. Hindi ko akalain na si Cyrus ay magsulat ng mga kanta ng mag-isa. Ang mga taong naroroon ay nagsimulang mag-usap sa mahinang boses. Tumahimik kayong lahat. Kumunat ang noo ni Agatha at napag-alitan. Matapos marinig ang mga salita ni Agatha, ang lahat ay itinikom ang kanilang mga bibig ng masunurin at tahimik na nakinig. Bagamat hindi karanasan ang kanta ni Cyrus, napakalambot nito at nagdudulot ito ng emosyon ng mga tao, na parang nagkukwento.